Butot balat na ang 50 anyos na mangingisda matapos masagip at matagpuan na palutang-lutang sa kailang kanyang Isda po na mahigit isang buwan ang nasa gitna ng dagat matapos tangayin na malalaking alon. Himalang nasagip po siya ng buhay. Sa usaping pang-ekonomiya ay atin lamang nakikita ang napakalaking ambag nito sa kabuoang yaman ng ating bansa. Ngunit sa likod nito ay nakatago ang pagod, pawis at sakripisyo ng ating mga kababayang Pilipino at kabilang diyan ang ating mga magigiting na mangingisda. Ito po si Lorifer Enoseda at sa segment na ito ay sabay nating silipin ang sistema ng pamumuhay ng mga fisher folk sa Barangay Buenavista, sakop ng Tandag. Ang Barangay Buenavista ay isa sa 21 barangay na sakop ng Tandag City, which is the capital city of Surigao del Sur. Hango ang pangalan nito sa salitang Espanyol na ang ibig sabihin ay beautiful view o magandang tanawin. Ayon yan sa profile na hawak ng barangay record keeper. Sa kauna-unahang episode ng Explore Caraga ay sisilipin natin ang buhay ng mga mangingisda dito sa barangay. Si Mr. Teofilo Martinez o Luloy, isa sa mga residente at mangingisda ng Barangay Buenavista, ay ating makakausap patungkol sa kung ano-ano nga ba ang uri ng pangingisda dito sa lugar nila. Anong pag-isan na panubig, na pamangsi, una po, panagatam na po panukot na yun, parurot. Mamimit mo niya po sa unahan, parang sagisi. Parang na ng makikita dali. Kung noon ay halos nasa kalapit na munisipalidad lamang sila nangingisda, ngayon ay kinakailangan pang bumiyahin ng milya-milya para lang makahuli ng maraming isda. Dako ang kalain ng kayang taon ng mga kuhan sa panagataon na atikirang pagkuhan ng isda. Dahil karoon kay layo naman. Kampi naman sa tag 60 milyahe. 70. Kauna diyara sa unahan, nanay isda. Nanay matulingan. Ay bangsa atikira. Karoon layo na. Hindi kalakihan ang barangay ng Buenavista. Subalit, sa baybayin nito ay kita ang napakaraming bangka na nagpapahiwatig na ang pangingisda ay tunay na parte ng kanilang pamumuhay. Sa mas malawakang impormasyon ay makakapanayam natin ang presidente at sekretary ng Buenavista Fisher Folk Association or BUFISA. Okay ma'am, bilang sekretary ng Fisher Folk Association ng Barangay Buenavista, ilan po ba ang mga rehistradong mangingisda dito sa ating barangay? Ang narehistro sa amukuan 40 plus. 40 plus. Oo. Wara pa'y labot ya dun, wara pa gayud maghatag nan kuan registration fee. Nagkuan pa kami ng mga tao na amo panguanon sila na magparehistro. Ano po ba yung mga hakbang na ginawa or gagawin pa ng asosasyon para sa ikabubuti ng mga mangingisda dito sa barangay? Kuan sa mananagat dapat sa amo sagud lami magkahiusa kami tanan. Kay pala kun unoy suporta sa kun unoy ang umahimo kuan masuportahan ng gobyerno. Kay dili sab kun kuan yon labi na lang kuya iban membro na dili sab mo uyon sa amo sa labi na mag-meeting. Tunta na kung kami tanan membro mo uyon so para sa kalambuan sa tanan mananagat sa Buenavista. So sa ngayon parang sinasabihan nyo yung mga mangingisda na dapat magparehistro na. Oo, kinang parehistro, pati ang pambot sab kinanglan iparehistro gid sab. Bagamat kapapalit lamang ng mga bagong opisyal ng asosasyon,
ay kanila muna itong paplansyahin bago nila i-implementa ang kanilang mga plano. Sa puntong ito ay aalamin naman natin ang sistema kung paano at magkano nga ba ang bilihan ng isda mula mismo sa mga mangingisda hanggang sa palengke. Kaya naman, makakausap natin ngayon ang isa sa mga mangingisda at residente ng Barangay Buena Vista. Sa amo, gikan sa amo kay mananagat sa kami. Alam isda may amo mga liner ben may kabot sa palengke. Pero magdepende sa bagay sa baligyanan. Ya ila mo liner ang kuan sab usay deliver namo sa mga labasira. So sir, base po sa inyong sariling karanasan, ano po ba ang mga dahilan kung bakit may mga time na tumataas o bumababa yung presyo ng mga isda natin dito? Yaon ang kuan nga agad yan sa kuha ng isda sa panahon. Para sa kumanamihan ang mananagat loy kayo basta inamihan kay magpakuha mato ng isda pero kay ang timpoy sab nato kay di sige maglawong linaw. Amayo na pag amihan waray daghan isda mahal gyud nila presyo. Hanggang may nang nakuha na para sa pamilya na kawalingon niya nagat amin sila na kay ganung baligya. Isa sa mga pangunahing dahilan kung bakit naaapektuhan ang presyo ng bintahan ay dahil sa panahon. Kung kaya't dumarating sa punto na ang sariling anak at asawa na lamang ng mangingisda ang nagbebenta ng kanilang mga nahuhuli. Maliban sa sistema ng bilihan, ay nakadepende rin ang kita ng isang manglalaot sa kung anong papel nito tuwing sila'y mangingisda. Ayon kasi sa kanila, iba-iba daw ang porsyento ng hatian sa may-ari ng bangka, operator at pasahero nito. Isa sa mga praktikal na sistema ng hatian ay ang tinatawag nilang nilima o limahan. Ibig sabihin nito ay hahatiin ang kita ng isang pasahero sa 5 bahagi. Ang 3 ay mapupunta sa operator at 2 lamang nito ang mapupunta sa pasahero. Yung 3 bahagi na nagmula sa pasahero ay maidadagdag sa kabuuang pera ng operator. Kukunan niyan ng mga expenses katulad na lamang ng ice, krudo o gasolina at iba pa. At saka pa ito hahatiin ng operator at ng may-ari ng bangka. Pero ayon sa isang mangingisda na si Sir Dodoy, ay depende pa rin daw yan sa kondisyon ng may-ari ng bangka. Kung gaano man kaliit ang kinikita ng mga mangingisda, ay ganoon din kalaki ang kanilang naiaambag sa ating lipunan. Rason kung bakit isa dapat sila sa mga pinagtutuon ng pansin ng gobyerno. Ano-ano nga ba ang mga inisyatibo na nakarating na sa ating mga kababayang mangingisda dito sa barangay ng Buena Vista? Tanong na sasagutin ng Barangay Captain Mr. Vincent Martinez. Unang-una, ang Barangay Buena Vista actually primitigod nagpatawag sa ato mga fisher folks pagparehistro, pagawhag, pagparehistro sa tanan ila pagamitan sa pagpanagat. Hindi may paliwanag dahilan kung bakit ayaw magparehistro ng mga mangingisda. Isa ito sa kanilang mga problema sapagkat ang pagpaparehistro ay isa sa mga basihan ng mga qualified fisher folks na makakatanggap ng tulong mula sa gobyerno. Hihimo natin siya na pamagi para panahon ng panginanglanon, hindi lamang kung sa mga disgrasya, mga panghitabo na hindi madayaw. Ilang na sabihin na gikan sa gobyerno na support kay ang part sa mga managatay dili siya ma-recognize ng government kung magsulo-sulo na siya. Ganun siya dahil isa. So kinahanglan siya ng asosasyon sa Barangay Buena Vista. Kaya itukod na Fisher Folks Association Abupisa, Buena Vista Fisher Folks Association. So registered dyan siya sa DOLE, registered sa SIC. And then ang kuhan lamang siya kay may iba na wala magpamimbro tapos wala magparehistro sa barangay.
todo ang kooperasyon ng Barangay Council at ng Bufisa or Buena Vista Fisherfolk Association officers para hikayatin ang mga mangingisda na magparehistro. Dahil kapag nagronda ang mga marine law enforcers ay huhulihin ang mga hindi rehistradong manglalaot. Musuroy sa laod nato mga maritime pagkadto sa pambot na waray ila number na registered number sila pambot kaya sila kabutangan ha. Pag wala na sila matakman kun dinol kay madakpan. So yan sa isang basis nato na dapat sa mga managatay sa Buena Vista ako sila encourage na dapat magparesto sa barangay, magparesto sa city. Sa katunayan ay may mga napapaabot naman daw na tulong ang DOLE sa mga mangingisda dito sa Buena Vista. Yun nga lang, mga official members lamang ng Bufisa ang nakaka-avail nito. Itong registered na Bufisa members na ng mga fisherfolks. Kitagaan sila ng livelihood actually. Mga fishing girls ang gihatag sa ila. May net, may nylon, basta fishing girls ang gihatag sa ila as livelihood, tabang ng gobyerno. Hinihiling ng Barangay Council ng Buena Vista na sana ay maging responsable din ang mga mangingisda, lalong-lalo na sa mga basura nila. Dapat daw ay panatilihin natin ang kalinisan sa ating baybayin. Labi na kayo diyan sa pag-abot, paggikan, pagpanagat, pagdunggo nila sa yan sa ila, ano pa sa baybay. Yan bitaw mga basura na gikan sa dagat, yan mga silupin. Paghabwa man na nila dito sa butang sa baybay. So, luoy sa penalty ato mga kuan. Ang tanod dito sa bulog, iban pa mga volunteers na permiti mag-alinis ngadto. Na hibaw na sila na obligasyon nila yan sa paghipuson. Iilan lamang sila sa mga mangingisdang Pilipino na buwis-buhayng susuungin ang bagsik ng karagatan upang itaguyod ang pamilya. Hindi lamang sila maituturing na kontributor ng ating ekonomiya, bagkus ay mga magigiting na mandirigma na lumalaban ng patas kahit hindi maging patas ang buhay sa kanila. Ito po si Lorifer Enoceda at ito ang Explore Caraga.